Napakahalaga po talaga ng kaligtasan sa trabaho. Huwag po kakalimutan yung mga PPE, harness, mga safety shoes. Doble ingat na lang po sana sila. Importante po talaga na meron pong suot na safety gears. Huwag pilitin kapag masama ang pakiramdam mo. Dapat lagi tayong kompleto tulog at lagi pong ingat. May 8, 2025, last year po, doon po ako na-aksidente. Umaga po noon, nagsisimula na ako magtrabaho, parang okay naman po yung machine. Maganda yung flow ng operating namin. Tapos, nung time na mga 11, sakto po, galing po ako ng break time yun, pagkapasok ko po kaagad, nag-declog po yung machine. So, kailangan ko po yung tanggalin kasi kapag hindi po yung matanggal, mag-focus po yun ng sunog. Eh, nung tinanggal ko po siya gamit yung tong, bigla pong bumukas yung molde ng machine, doon po naipit ang kamay ko. Minsan lang po, sobra-sobra lang po kami sa pag-straight. Minsan po, 1 week, 3 days bago po kami umuwi. Bago po ako pumasok, ma'am, kakauwi ko lang po noon. Bali, 6 hours pa lang po ako nakapagpahinga bago. Tumawag lang po sa amin yung foreman namin na kailangan po namin pumasok ulit. Sabay yun po, pumasok po ako ng alas 12 ng madaling araw. Nag-mooring line po kami ng tali ng barko. Yung nauna po naming tali na kinabit, nahigit po ng nahigit. Tapos sa dala ng kalumaan, tumama po sa paa ko. Yun, hanggang sa nawalan po ako ng malay ng araw na yun. Dati po akong factory worker sa Nabotas. Isa po akong machine operator sa paggawaan po ng candy. Hindi po inasaan, mabilis po kasi yung ikot ng machine. Kinain po yung kamay ko ng machine. Aksidente po na biglang nahila na lang yung kamay ko. Masakit po kasi sinabi ng doktor na ano eh. Tulad po ako braso. Parang nawala na po ako ng confidence sa sarili. Kasi siyempre po, tulad nga po nang sabi ng papa ko na pinanganak daw po akong buo. Tapos ngayon lang daw po ako na ganito na, ayun, naputulan nga. Hindi ko po tanggap. Mahirap po para sa akin. Sa part ko, mahirap talaga yung maaksidente ka. Ang nakaka-stress dito is yung iisipin mo, pagising mo, may kulang na sa'yo. Masakit na sa una, parang hirap tanggapin. Pagkatao buong buwak ko, tapos ngayon na aksidente ako. Medyo depressed na, kakaisip, bakit ganito nangyari. Tinanggap ko na lang, nangyari na sa akin. Nalaman ko po yung ECC nung pumunta po ako mismo sa opisina ng ECC para may maklaim pong pera. Sinabihan po ako ng SSS na punta daw po ako sa office ng ECC dahil sila din daw po makakatulong sa akin. Ang naitulong po sa akin ng ECCS, yung cash assistance po na malaki pong tulong yun. Tsaka po yung prosthesis na libre po, syempre po, nakakadagdag na rin po ng confidence sa sarili ko po. Ang mga natanggap ko po na easy cash assistance at yung therapy session po. At saka yung sari-sari store po na bigay po mula ng ECC na 30,000 po. At saka po yung easy sickness and disability po. Nakatanggap po kaagad ako ng 10,000 cash assistance. Nabigyan po kaagad ako ng prosthetic. Nag-undergo po ako sa psychological counseling po. Ang kalagaan po talaga ng safety sa pagtatrabaho ay para may iwasan po yung mga gantong pangyayari. Kasi napakahirap po ng magkaroon po ng gantong sitwasyon, lalo na kung buhay po mawala. 100% po kailangan mag-ingat, doble ingat. Yun, samahan po ng dasal. Kasi may mga pamilya tayong uuwian. Ang kaligtasan at kalusugan sa trabaho ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Ito ay responsibilidad nating lahat.